Tuwing bubuhos ang malakas na ulan, hindi maiwasang mangamba ni Tata Ignacio para sa kanyang mga tanim na strawberry sa La Trinidad, Benguet. Halos taon-taon na raw kasing nakakaranas ng pagbaha sa kanilang lugar. Halimbawa, may tanim ka tapos na flood, wala na talaga. Lugi na yun. Oo, wala na maiiwan. Kasi pag, halimbawa, humupa na yung tubig, andun na yung tanim, wala na. Kasi napuno na ng putik. Yung tanim kahit ugasan mo, halimbawa, diligan mo, wala pa rin. Ayon kay Tata Ignacio, mas napansin nila ang pagtaas ng tubig sa lugar nang simulan ng konstruksyon ng flood control project sa Bolo Creek malapit sa kanilang mga taniman. Nagkakahalaga ito ng mahigit 212 milyong piso at sinimulan noong 2023. Malaking tulong sana ito para maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa kanilang mga sakahan. Ilang mga residente rin ang naghayag na tila budol daw ang proyekto. Hindi raw kasi nila maramdaman ang benepisyong hatid sana nito. Parang nasiyahan kami kasi di ba na ginagawa nila yung ano doon, flood control sa baba. Eh parang wala namang nangyari. Walang nangyari, parehas din. Parang mas lumalo pang ano, tumaas yung tubig dito. Yung expectation natin sana hindi na umabot yung tubig dito. Ay oo nga, sana nga ma'am. Para kahit papaano masaya naman kaming mga farmers dito. Hindi puros pag tag-ulan na, yun. Kabado na. Asahan namin na wala na pag apaw na naman yung tubig dito sa ano. Wala na talaga. Bagamat halos tapos na ang proyekto, wala munang pahayag ang pamahalang bayan ng La Trinidad habang isinasa ilalim pa raw ito sa review. Ang proyekto kabilang sa 75 flood control projects na naitala sa Benguet. Ang ilan sa mga ito ay nabanggit din noong kasagsagan ng investigasyon ng Senado sa sinasabing flood control scandal sa bansa. Mula noon, sunod-sunod ang mga pagdinig, paglitaw ng mga dokumento at pagtuturuan ng ilang taong nadadawit sa issue. Lumutang na rin ang ilan sa mga pangalan ng mga opisyal at kontratistang iniuugnay sa mga pinaghihinalang irregularidad. Naglabas na rin ang ilan sa kanila ng kanya-kanyang pahayag para pasinungalingan o sagutin ang mga paratang. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Pero sa kabila nito, nananatiling walang malinaw na sagot kung sino nga ba ang dapat managot sa mga pinaghihinalaang anomalya. Abril pa ng pansamantalang itigil ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon ng flood control scandal. Pero noong Huwebes, sa Facebook reel ni Senate President Alan Peter Cayetano, inanunsyo nito na muling bubuksan sa Senado ang investigasyon sa mga flood control. May ilang natuwa, pero may mga nagduda rin sa kredibilidad ng magiging investigasyon nito. Masyado kasing marami yung kaso dyan sa flood control. Pero kung talagang siseryosohin nila yung pag-iimbestiga, baka sakali, pero matagal siguro. Hindi yung sabi nila na mabilis lang. Na matatapos kaagad. Yung flood control, ba't hindi nailabas? Hindi nila nailabas. Tapos yung ang pinsan niya, nasaan na ngayon? Di ba? Ang mga tao nga nakakatulong, yun ang ginatira nila. Sa kabila ng pagdududa ng ilan, umaasa pa rin ang publiko na ang pagbabalik ng investigasyon ay magbubunga ng mas malalim at mas masusing pagsusuri sa mga proyektong kinukwestiyon. That inquiry must continue. It must not be weakened. It must not be derailed. It must not be silenced. If there has been grand-scale theft from the country's coffers, then that is among the greatest sins of our modern public life. It is not ordinary corruption. It is the stealing of safety from communities that drown. Nung hininto yung Blue Ribbon, doon talaga nabaon yung tangan ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsatsya pa. Para sa marami, higit sa pagtukoy kung sino ang may pananagutan, mahalaga ring matiyak na ang pondong inilalaan para sa pag-iwas sa baha ay talagang napupunta sa mga proyektong makakatulong sa komunidad. A subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Vanessa Bugtong, RNG News.